Okay, maganda to. Record tayo ulit. Kakatapos ko lang may pag-usap sa isang recruiter and ang dami niyang shinare sa akin. So kung mapanood man niya to, it's good. Maraming salamat sa iyo, Steph. So, nag-apply ako for over 200 jobs na since nung na-layoff ako. And recently, may mga nakakausap naman ako ibang recruiter. Pero itong recruiter na to, pinakita niya sa akin kasi yung role na pasok sa akin. Then, nag-extend lang kami ng time para i-go through yung bago kong resume ngayon. Again, ito, 3-pager na lang out. I mean, compared dun sa luma ko na 5 to 6 pager. And then, meron siyang mga questions na sinabi sa akin na completely feeling ko marirefine ko pa and marireframe ko yung resume ko. So, i-share ko sa inyo ngayon yun. Baka mag-iba rin yung perspective nyo kung paano nyo ipepresent yung sarili nyo o kaya yung resume nyo. Nung una akong beses na nag-apply ulit since nung na-redundant yung position ko, yung CV ko, detailed talaga yun. 5 to 6 pager, andun lahat ng experience ko, projects, kung gaano kalaki yung pinagtrabahuhan kong client. Pero hindi siya strategic. Alam niyo yun, iniiba-iba ko lang yung mga keywords based dun sa role na gusto kong applyan. And meron akong na-meet na recruiter na isa bago pa tong latest ko, which is Steph, na alam niyo yun, let's take one step back, sabi niya, and tingnan mo mabuti yung line by line. Sinabi niya sa akin na dapat i-try mo nang sabihin lahat ng nagawa mo in 2 bullets or 3 bullets. Not until today din, parang naulit yun kasi in-apply ko yung 2 to 3 bullets na yun and talagang nag-agree siya na dapat ito na yung i-present kong bagong resume, itong 3-pager ko. Now, yung mga questions na sinabi sa akin ni Steph kanina doon na recruiter, sabi niya sa akin, yung CV mo, yung resume mo, dapat ina-answer niya yung tatlong questions na to. Okay? So, nag-iba na ulit yung nagkaroon ulit ako ng mga idea kung paano ko i-play out yun sa resume ko, CV ko. Pero ito yung 3 questions na yun. Why are you applying to this job for this role? Okay, so hindi lang yun ibig sabihin na kapag nag-send ka ng resume, kailangan ko ng trabaho. Hindi. Ang kailangan niya sagutin is, but why this company? Why this team? Why now? Parang ganun. Alam ko mahirap yon ipakita sa CV or sa resume, pero baka mamaya maisip niyo kung paano niyo yun i-play out dun sa professional experience nyo, summary, yung ganong sections, tapos key skills, tapos yung mga clients or projects nyo, baka pwede nyo play out yun doon. So yung second question is, what can you offer to us or the role? Ano yung mga pwede mong ibigay na skills, experience, ano yung mindset na dadalhin mo sa team? Ano yung kaya mong gawin na hindi kaya gawin ng iba? Parang ganon. Alam ko, lagi natin naririnig, pero kailangan natin ipakita talaga yan and ma-explain natin sa story ng resume muna natin bago, syempre, bago tayo mapunta sa, anong tawag dito, interview. Then yung third na nandito is, what results or outcomes have you delivered that prove your capability? Again, ito yung mga projects. Hindi ko alam kung paano nyo i-ano yung mga bullet points, pero ako, in-explain ko doon na ito yung mga nagawa ko. Talagang sobrang specific sa kailangan ng role, 2 to 3 bullet points. Ganun ko siya. So, actually, yun lang muna. Gusto ko lang share sa inyo. Baka rin makatulong sa inyo. Kasi yung mga key takeaway lang naman ko no nakipag-usap ako sa kanya bago ko i-record to is yung resume or yung CV natin kailangan focused yun. Hindi yun diary.
story lang siya. And diary yung binibigay ko dati kasi 5 to 6 pager yun. Then, kailangan natin mag-isip in terms of value. What changed because nandun tayo sa project na yun? Ano yung nabigay natin? Ano yung outcome na yun? And then, lastly is to, kailangan lang talaga niyang, kailangan lang mabasa ng hiring manager na tayo yun. Yung energy natin dun sa paggawa ng CV na yun and yung thinking natin. Dapat, yun lang yung mapakita natin. So, kung nasa job search pa rin kayo, tulad ko, huwag nyo nang hintayin na, alam nyo yun, na may iba pang mag-rewrite nung storya na gusto nyong gawin. Pwede nyo na i-apply kagad ngayon yun. Start kayo dun sa 3 questions na binigay ko kasi i-revamp ko ulit yung CV ko, definitely. Then, kailangan mo lang i-build yung CV or resume mo dun sa gusto mong storya para dun sa gusto mong role na yun, kung ano yung mga nagawa mo. Kailangan mo lang ipakita kung ano talaga yung capability mo kapag once na nandun ka na sa project na yun, nandun ka na sa team na yun, ano yung kaya mo ipigay. Again, golden nuggets na naman to na sinishare ko rin sa inyo kasi so far, swerte lang talaga ako na may mga taong alam niyo yun, willing na magbigay ng time kumausap sa akin and na-appreciate ko lahat yun. So, doon na muna ngayon. Sana makatulong sa inyo itong video na to. Share to sa mom nyo, colleagues nyo, and friends nyo. And I'll see you in the next video.